Kakatapos lang ng Lakers sa playoff second round exit, nagkaroon agad ng tensyon sa loob ng locker room sa pagitan ni LeBron at nito namang si Pelinka. Parang ito pa nga yata yung magiging dahilan nga raw ng pag-alis mismo nitong si LeBron sa LA Lakers matapos na parang naramdaman nga raw nito na binastos siya nitong si Rob Pelinka na general manager nila. Ito yung bagay mismo ngayon na lalong nagpapalakas pa ng espekulasyon na possible maging dahilan nitong si LeBron para umalis sa Lakers. Nung March pa to nangyari sa game nila kontra Cavaliers, nakuha nila ang panalo. At yan mismo yung pang-100 panalo kasi ni JJ Redick bilang head coach sa LA Lakers. Diyan din mismo kasi nalagpasan naman nitong si LeBron si Kareem Abdul-Jabbar sa most total winning points sa NBA history. Combined regular season at playoffs game yan ha. Pero base mismo sa report, pagkatapos kasi ng game, si Pelinka pumunta sa locker room, dala yung game ball. Pero imbis nga raw na ibigay kay LeBron dahil nga sa achievement nito at longevity, binigay mismo kay Redick yung game ball na mismong sa video parang nakita dyan na nadismaya itong si LeBron. Kaya maraming mga analyst at fans ang nakakakita mismo na parang nababaliwala na nga lang raw ngayon itong si LeBron kahit na gaano pa kalaki yung achievement na nabibigay nito. Kumpara nga raw sa 100 total winning game lang nitong si JJ Redick. Yan yung base sa mga report ha. Kaya ngayon lalong umiingay yung mga usapan na pwedeng ito yung maging dahilan ng part ways nitong si LeBron sa Lakers. Lalo ngayon na sobrang daming tension yung naglalabasan. Una, yung sa issue niya dito sa co-owner na si Jenny Bass. Tapos ngayon kay Pelinka naman. Kaya parang lumiliit na nga raw at sumisikip yung mundo nitong si LeBron sa Lakers. Una, ang dami na ring adjustment nga raw na ginawa nitong si LeBron mula first option, binaba siya sa third option, adjustment sa role, sunod yung minutes niya nung regular, tapos nag-pay cut pa yan last season, tapos ngayon sa playoffs, bigla siyang binalik sa pagiging first option dahil nga sa kawalan ni Luka. Sobrang flexible pa rin nga raw to hanggang ngayon pero parang nga raw hindi na napapahalagahan ng front office. Base mismo naman sa lumabas na report, ang Lakers kasi priority pa rin nga raw na pabalikin si LeBron sa susunod na season. Pero hindi na nga raw kayang ibigay yung 50 million na contract niya sa oras na pumasok siya sa free agency. Kaya malinaw sa report na kailangan nga raw magbawas o mag-pay cut itong si LeBron sa annual salary niya kung gusto niya pang manatili sa Lakers ha. Yan yung option. Si Pelinka kasi mismo yung nagsabi na gusto pa rin nilang pabalikin si LeBron pero dinagdag niya na nakadepende pa rin nga raw yan sa magiging desisyon mismo ni LeBron. Ngayon wala pa rin kasing malinaw na sagot at desisyon dyan si LBJ. Yan yung pinaka-option na nakikita sa future niya sa Lakers Kung mag-i-stay siya, kailangan niya na mag-pay cut ng malaki sa normal annual salary niya. Kung hindi, papasok siya sa free agency at maghahanap ng ibang team. Possible na makakuha lang siya ng veteran minimum deal. Pero yung hahanapin yan, panigurado, yung champion contender na team. Based sa report, kung papasok kasi yan sa free agency, sisiguraduhin yan na contender team ang babag sa kanya. Matalo man siya sa contract, sigurado nga raw, yung team na kayang magbigay na sa kanya ng championship title ang pupuntahan yan. Dahil base nga mismo kay Windhorst at sa ibang mga analyst na nasa around 30 million ang market value na lang nitong si LeBron. Malayo kumpara sa 52 million na contract niya. Halos 20 million ang mawawala kay LeBron kung magpe-pay cut nga raw yan. Hindi pa sure baka mas mababa pa yung ibigay sa kanya ng front office. Lalo na kung malaking player ang kukuhanin nila sa market. Pero sinabi ni Windhorst na possible hindi pumayag dyan si LeBron lalo na kung hindi nga magiging sapat yung rebuilding ng Lakers bilang champion contender sa paligid nila ni Luka. Kung hindi kumbinsido si LeBron sa plano na yan ng Lakers para sa championship contention nila next season, pwedeng hingin niya ang halos buong market value niya kung hindi sapat yung rebuilding. Hindi yan papayag nga raw na mag-pay cut ng halos kalahati ng annual salary niya tapos hindi naman legit contender ang pupuntahan nila. Kaya base mismo kay Windhorst, kung mangyayari yan, pwedeng si LeBron pumasok sa free agency at humanap ng team na magbibigay sa kanya ng malinaw na championship window kahit pumasok pa siya sa veteran minimum deal. Kung sapat sa pagiging champion contender ang lilipatan niya, sobrang worth it na rin, lalo't yan na rin kasi yung hinahabol niya
Pero kung makukumbinsi siya ng front office at may malinaw na championship plan nga raw ang Lakers sa susunod na season, malaking araw ang tsansa na mag-stay pa to sa Lakers at mabuo ang core nila ni Luka at Reeves. Pero kung hindi nga raw magiging sapat yung plano na yan, tapos pipilitin pa siya mag-pay cut, paniguradong araw, mas malaki ang tsansang pumasok na lang yan sa free agency at mag-sign sa contender team. Yan mismo yung nakikitang paraan ni Lebron dahil malinaw talaga kay Lebron na hindi pa rin nga raw sapat yung level nila para tumapat sa mga elite champion contender team. Lalo na nang masweep sila nitong OKC Thunder, hindi lang naman si Lebron kahit si Redick aminado sa bagay na yan. Kaya malinaw na kailangan pa rin nga raw ng Lakers bumuo ng championship team ngayon dahil hindi sapat yung roster nila, lalo na yung depth. Yan yung magiging paraan para makumbinsi nila itong si Lebron na manatili at mag-pay cut ng malaki sa 52 million na annual salary nito dahil kung hindi, mawawala sa kanila itong si Lebron and possible magbukas yung malaking cap space sa kanila pero paniguradong babagsak yung market dahil alam ng lahat kung gaano kalaki yung pangalan nitong si Lebron at base mismo kay Windhorst, si Lebron yung player na kayang baguhin ang market ng isang team. Kaya ngayon, marami pa rin talagang team ang humahabol dyan. Maliban na nasa pick pa rin kasi yan kahit 40s na. Isa pa dyan yung global market na dala ng pangalan niya. Kaya halos lahat pa rin nakabantay sa magiging desisyon nitong si Lebron. Lalo na kung magdesisyon talaga yan na pumasok sa free agency at iwan ng Lakers.